Huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng sinasabi nating universal power. At yung universal power na yon ay tutulungan ng katotohanan kasi sa katotohanan yun makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya na mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta. At dire-diretso na po yan. Mabubuking na po yan. Kung sino-sino, saan napunta, anong mga sangay ng gobyerno. At kahit po ito ay ibaling nila sa iba pang mga kaso, hindi na po kasi universe na po ang gumalaw. At universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas. Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa dyan, pa-subscribe naman. Salamat po. May bago na namang hula si Madam Buendra tungkol ito sa mamayang Pilipino. Kumusta na ba? Bakit ang mahirap lalong naghihirap pero ang mayaman lalong yumayaman? Bakit nagkaganito yung bansa natin? Guys, ito na po yung hula ni Madam Buendra. Ang pamagat po nito ay kumusta na ba ang mamayang Pilipino? Magandang araw po ulit. Ayan na po. Update po ako sa nakikita po ng tarot sa ating gobyerno. Pakita mo po sa akin. Ito po ay ang ating gobyerno ngayon. Ano daw po, ang dami po nagre-request, Madam, anong mangyayari, ano nakikita mo? Ito na po, atin na pong babasahin. Pakita mo sa akin ang gobyernong ginagalawan ng Pilipinas. Lahat, pati ang mga tao at kung ano ang sitwasyon. Isang tao na ngayon ay nai-involve sa DPWH. DPWH ba? Ang dami pera, ipinamigay, ipinamudmud, at alam naman natin po yan. Ito po ay isang tao na mabubuko ang lahat ng mga kasalbahihan at katiwalian kasama ng isang babae at isang lalaki. So it means na ang ating gobyerno ay magiging isang malaking pelikulang pasabog sarsuela na hindi po ako masaya kasi pangit ito. Kaya lang natatawa ko na para itong isang pelikulang sarsuela ng isang bansa kung saan mabubuko na po ang lahat ng mga tunay na may katiwalian, ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta. At ito po ay magaganap at matutunghayan ng buong mundo. Ang isang katotohanan na tayo, kasi Pilipino po ako, so tayo, parte ho ako ng gobyerno, na tayo ay naisahan, or tayo ay nakuhanan, or tayo ay nanakawan ng buong pagsisilbi
ng taong ito sa kanyang posisyon. At ang taong ito po ay malapit na malapit sa presidente at sa asawa ng presidente. Ayan po. Ayan po yun po ang kayo na po ang bahalang magano kung sino yan. At ito, wag lang pong susuko ang buong mamamayan para alamin ang katotohanan. At marami pa po ang sisingaw na makakasira sa imahen ng nakaupo ngayong presidente dahil ang imahen na ito ay sinisira ng isang tao na mabubuking po sa lahat ng katiwalian at paano ba yon? Pagkukurap ng pera ng taong bayan. Ito po, abangan nyo po ang isang sarswela na bubungad sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayaman, pero ang ating yaman ay wala sa ating kaban. Kung hindi, nasa kaban ng 1, 2, 3, 4, 5 tao ay 6, puro tao. 6 na tao. At kung ito po ay pipiliting alamin, magtatagumpay po ang mga tao na magkakaroon ng concern para trabahuhin na alamin. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang magagaling at magigiting na mapagmahal talaga sa bayan ang makakabuo ng isang malaking panukala na ito ay mabubuking po. Yan. Ituloy lang po. Ano ba yan? Pilipinas, bangon daw tayo. Pero isang malaking pasabog po ang magaganap dahil marami po ang tutulong para maisakatuparan na muling maibangon ang Pilipinas. Yun naman ang maganda, di ba? Kala ko puro pangit, nakakatakot naman. Sino ito? Nanganganib ang buhay, kinakailangang bantayan ng mamamayang Pilipino ang buhay ng isang lumalaban. Ito po'y abogado. So, ayan, may nagtatangka ng buhay ng isang abogado na gustong ilabas ang katotohanan. So, natatakot ako kasi baka po ito na nag-iisip dahil mabubuking nga siya or mabubuking kung ano pang ginawang mga kasalbahihan. Itong isang nagnanais na ilabas ang katotohanan ay dapat ingatan ng sanlibutan at ipagdasal upang hindi siya mapahamak. Kasi ito ay iisipan ng hindi maganda. Uy, maganda po ito. Nagigising na po ang nagigising po. Ito po yung pagkagising ng mga taong tulog. Nagigising na po ang mga taong tulog at nais nilang tumulong dito sa isang abogado na ito para itulak sa kamera o itulak ang isang batas na nagpapatupad, nakakalkalin ang lahat ng negatibo dito sa unang lalaki na nakita na malapit sa ating presidente at ating ginang presidente. Lahat may mga taong magigising para makalkal kung ano man yun,
irregularidad na nagawa ng lalaking iyon at kung anuman ang paraan para mabunyag ang dapat mabunyag, yun po yung mabubunyag lahat. Kahit ano pong pilit pagtakpan nung lalaki na una, ito yung unang lalaki, nasaan na ba yun? Unang lalaki, ito, yung unang lalaki ng tarot kanina, kahit ano po ang gawain niya, wala na po siyang magagawa kung hindi harapin na lang niya ang batas. Dahil marami na ang maglalabasan at marami rin ang titistigo laban sa kanya. Ayan. Again, ito ay isang panawagan para sa isang may edad o aminin na natin, ito ay panawagan upang maibalik ang ating dating presidenteng Duterte. Nabubulo na naman ako sa Pilipinas. At sa ngayon po ay hindi siya nasa magandang sirkulo ng health kasi nga super tanda na ng ating presidente at kailangan na niya may uwi. May lalabas na mga testigo, may lalabas na mga tao na muling magbibigay ng kaligayahan sa mga pamilya ng ating dating presidente dahil sila ay maglalabas na ng katotohanan. Sila ay magbibigay na ng katotohanan, walang kasalanan ang dating presidenteng Duterte. Yan. Meron pa. Naku, ito ay isang parang sarsuela again. May mga kwento at may mga drama na lalabas upang mapagtakpan ang kaso ng pagkakalkal ng mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nawa ay ito ay wag hayaan ng mga tao upang hindi mabaling doon ang atensyon. Manindigan daw yan. Paninindigan na nakabaliktad ngayon ay kinakailangan ng harapin upang ang inang bayan, ito yung inang bayan yung matanda, upang ang inang bayan ay hindi maubusan. At mangyayari na po yan. Ito po ang sinasabi ko noon, nagtarot ako. Huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng sinasabi natin universal power. At yung universal power na yun ay tutulungan ng katotohanan kasi sa katotohanan yun makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya na mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta. At dire-diretso na po yan. Mabubuking na po yan. Kung sino-sino, saan napunta, anong mga sangay ng gobyerno. At kahit po ito ay ibalin nila sa iba pang mga kaso, hindi na po kasi universe na po ang gumalaw. At universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas. At pagpapalaya sa mga kasinungalingang ibinabato sa mga taong inosente. Ayan. Once and for all, magbubunyi po ang bansang Pilipinas dahil magtatagumpay ang bansang Pilipinas sa pakikipaglaban na mailabas ang katotohanan. Ayan.
isang babae again, alam niyo na po ito, sa linya ng Duterte, ang uupo at uupo. At ang sino mang tutulong sa kanya upang maupo ay bibigyan din ng universal power dahil dun po talaga nakanaan ang lahat. May mga mabubuting darating po eh. Parang ano to eh, parang ano yung attraction of good energy. May biglang magsusulputang mabubuting senador, congressman, at magsasama-sama para ayusin na po ang bansang Pilipinas. Siguro ito na yun naman po ang nakitang magandang. And mahil ang puso ng bayang api. Para kasi kumalabas dito, alam niyo kung bakit bayang api. Hindi maipakita ng ating gobyerno noon at ngayon kung nasaan talaga ang puso ng mga nagseserbisyo. Kaya ang puso'y duguan. Ito po ay ang bayan natin, ang mamamayan. Hindi alam saan ba talaga sila nagsuserve. Nagsuserve ba sila through money? Para sa sarili lang nila o talagang para sa bayan? Yan, kaya tatlo po yan. Ako po'y tagabasa lang ng tarot, again and again po. Ang tamaan ay huwag magagalit. Ako interpreter lang. Sana po maunawaan ninyo na itong pusong ito ay naghahanap ito ng katiwasayan, kaligtasan. Ito po yung mga mamamayan na nagtatanong ang puso nila. Nasaan ang puso ng mga tao nagseserbisyo sa gobyerno? Ito ba'y para sa bulsa nila? Para sa pang-personal? O para talaga sa mamamayan? At ito pong tatlong itong katanungan ay sasagutin at tutulungan muling. Bakit nakabaliktad po? Kasi magulo pa po eh. Pero sabi nga, may rainbow. Muling sisigla sa pamamagitan ng mga taong nakaupo na magigising na sa katotohanan, na labanan ang korupsyon at kalkalin ang katotohanan. Pag ipinagpatuloy po na mabubuting puso na yan na congressman at senador na pagsamasamahin na talagang mabunyag na ang matinding sakit ng korupsyon ng Pilipinas, maniwala po kayo, magtatagumpay po at muling babangon ng Pilipinas. May pag-asa po ang pagbabalik ng dating presidente. Ayusin lang po maayos. Ang inang bayan muling uupo dahil sa magsusulputang senador at congressman na maglalahad na ng katotohanan at sasabihin at aalamin kung sino talaga ang lumustay at na kanino talaga ang kaban ng bayan. At ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin, ayan, ay makakalaya dahil isa ibinibintang dito sa babaeng ito po ay ang Vice President. Siya po itinatali, pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget. Yan po ay katotohanan. Ayan, nakita nyo, nakatuloy. Nakita nyo, nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao.
kahit ano pa ang problema, kahit ano pang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po para taong bayan po magsasama-sama mo. Para iangat ang pananalig natin na mabubuksan at mabibigyang hustisya kung nasaan talaga puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. Ang sumasakit ang ulo ay isang matinding tao na hindi nagpailalim. Ito ay maari si Chis Escudero. Hindi siya nagpailalim sa bunsod ng mga utos sa kanya na sumunod na parang aso. Siya'y nanindigan. Ito ay si Chis Escudero. Nanindigan siya kaya bumilib ang taong bayan sa kanya. At ang pagdiriwang ng 3 babae ay mapupurnada kasi mabubuting din sila. Sino kaya yun? Lord, kayo naman ako. Ang ating abogado, si Marcoleta, tama ang kanyang mithiin na maibalik sa atin ang katotohanan. At dahil doon, mayroon silang premyo sa universe. Yun ay ang pagmamahal ng taong bayan na hindi na mababalik dahil sa nakita sa kanila na pagsusumikap na mailabas ang katotohanan. Wow! 3 problema ang masusolusyonan bago matapos ang terms ng ating presidente. Bakit masusolusyonan? Maaaring ang solusyon na ito ay ang mabunyag ang katotohanan kung ano, at ito ay medyo malagim at nakakatakot at nakakadismay. Yun po sa ngayon. Maraming salamat po. At sana po huwag tayo mawala ng pag-asa. God sent miracle every day. Thank you.